Ang nakaraan sa His for Her, sumabak si Nick at CJ sa chemistry test kung saan nasubok ang kanilang chemistry pagdating sa pag-arte kasama ang kanilang love team partner na si Cristel. Samot-sari ang naging reaksyon ng mga manonood. May ilan na nagsasabi na mas may chemistry ang Nictel. At may ilan naman na nagsasabi na mas may kilig factor ang Cantel. Sino nga ba ang hihirangin na official love team? Ito ba yung unang nagpatibok ng inyong puso ngunit umalis at ngayon ay nagbabalik na ang Nictel? O ang love team na mahigit isang taon na nagpakilig sa inyong mga manonood, ang Cantel? Yan ang dapat yung tutukan dito lang sa His for Her, a reality show. Nagtanong-tanong ang aming team kung sino nga ba ang karapat-dapat na maging official love team. Yun pong Nictel. Kasi po doon po ako nasanay. And doon po ako mas kinikilig sa kanilang dalawa. Sa panguna po. Sa panguna. Bakit? Kasi po, mas maganda po sila maging partner. Sa pangalawa. Kasi para sa akin para siyang hindi siya masyadong kumaka-scripted doon sa pagkakatulong. Yung spark baga na taas. Ay! Yung tapos kung paano sila mag-usap, kumbaga yung kahit pwede na ako mamula, kahit kung pamputi ako Kahit doon ako mas kinilig sa Cantel. Doon po sa Cantel. Ay, para po bagay po sila ganun. Tas parang ang ganda po nila tingnan pag na-acting ng dalawa ganun. Pangalawa. Sa pangalawa ka, bakit? Mas bagay po sila. Mas bagay sila. Upang mas makilala natin ang dalawa, ay nakipanayam kami sa malalapit nilang kaibigan. Para sa akin po, si CJ po ay mahiyaing tao po sa una pag di nyo pa po kilala. Pero pag tumagal po ay makaka-chill nyo na po, magiging kasing vibes, ganun po. 13 years na po kami magkaibigan ni CJ, simula bata pa lang po. Yung kahit mahiyain po siya ay mabilis po siyang makakilala Mabilis po siyang makipagbanding. Si CJ po ay mabait po, matulungin, mapagbigay at mabait po sa magulang. Pagiging po niya, active po sa eskwela. Para sa akin po, dapat po si Kuya CJ ang piliin dahil po mahinahon po siyang kausap. Di po siya yung bad influence. Di naman po siya gumagawa ng kalokohan. At yun po, mabuti pong tao. Kasi po, si CJ po ay mabait nga po at mapagbigay. Kaya karapat dapat po si CJ bilang ka-love team po ni Gada. Matagal na kami nagkasama nini kasi since birth na siya na yung naging kaibigan ko, kalaro ko dati. Magpinsan po kami dalawa ni Nick. Halos 10 years na kami kaibigan ni Nick since birth. Para sa akin naman si Nick, siya sa likod po ng camera, di lang siya, mabait lang po, magpapalakas ng loob. Tapos pag minsan, nakakairam naman po ako ng mga gitara, mga ganun po, pagka nandyan. Tinutulungan po ako ni Nick dahil sa mga, kung ano man po mga problema or ganung na makakapag-open naman. Ay, syempre, timala naman ako sa pinsan ko syempre, kaunahan, mabait. Hindi lang sa mabait, may itsura naman. Kaya mapagkakatiwalaan naman yan. Maraming katangian si Nick na hindi ko na masyado mabanggit sa sobrang dami. Pagiging mabait niya, tulungin, sa oras lagi ng pagkailangan mo, hindi ka iniiwan, sinasamahan ka niya sa lahat ng problema mo. Sa mga supporters po nitong vloggers, support niyo po si Nick at hindi po kayo magkakamali. Sa kanya nakikita ko na karapat-dapat talaga siya doon sa vlog na yun. At nakita ko din, uunlad din ang buhay niya. Sa mga kaibigan namin, support lang kami para sa kanya. Ano ba yan? Pumapasok na sa ilong ko Marunong ka ba talaga? Mas ka nga dito. Magmerienda ka muna doon. May nakahanda dong merienda. Napapagod ka. Uy, nandyan pala kayo. Baka naman akalain nyo totoo yun.
Charot-charot lang yun. Ano ka ba? So ito na nga, mahalaga rin na malaman nyo kung paano nga ba sila makisama sa likod ng camera. Kaya naman, naglaan kami ng voting para sa mga nakakasama nila sa trabaho. At ang kabuang score na maiipon ay 10% lang naman ng kanilang overall na score. I think si Kuya Nick. Kasi pagdating sa trabaho, talagang siya, responsible and talagang mahusay siya and professional kumbaga. And pagdating sa acting ay talagang binibigay niya lahat para sa siya, para mabigyan ng justice yung role niya. And about sa experience ko naman kay Kuya Nick ay talagang makikita mo naman sa kanya pagpupursigid niya at saka yung pakikisama niya sa lahat sa amin. So, thank you for that insane question. Ang hirap po talaga mamili sa dalawa lalo't nakasama ko ng matagal sa trabaho. But first, kay CJ muna. So, in terms of CJ, meron siyang advantage at disadvantage. Unahin natin yung advantage. So, ang advantage ni CJ is medyo conscious siya sa wordings niya. Like, kung may nasabi siya, inaalala niya agad kung nakasakit ba yung sinabi niya, kung yung ginawa niya is nakasakit siya. Parang sa amin, normal lang yung dating, pero sa kanya iba na parang nakasakit siya ng tao, kaya nagsusorry agad siya. Lalo na halimbawa, accidentally na natapakan niya ako. Bababa talaga siya, tapos niya yung sapatos. And ang disadvantage naman ni CJ is yung pagiging mahiyain niya, na hindi niya na-i-express kung ano yung gusto niyang i-express, na parang pumapabor na lang siya sa desisyon ng iba or sa sasabihin ng iba. And ang isa pa dun is yung nakabase na lang siya sa desisyon ng iba. Hindi siya masyadong gumagawa ng sarili niyang desisyon. And compared kay Nick naman, si Nick naman is matured sa trabaho, napaka-professional niya. Bubukod na talaga yung sa trabaho, sa off-cam at yung pangbahay. Kasi sila pong dalawa is barkada ko po talaga. Nauna lang talaga si Nick. Yun nga sa trabaho, makikita mo yung pagkakabisado ni Nick ng script. Kaya pati ako napapasabay. Nagme-make sure. Siya na rin yung nagpo-first move sa akin pag may mga scene kami na, uy, magbitawan tayo. Baka kasi mawala tayo mamaya sa camera, ganun. And disadvantage at advantage naman, yun po yung advantage ni Nick sa matured po, and hindi rin po siya nahihiya magbitaw ng question and may sarili din po siyang desisyon. And ang disadvantage naman po niya, yung sa pagbitaw po ng words minsan is na-unconscious na po siya, na hindi niya po alam kung below the belt po yung nasasabi niya, kasi meron pong times na ganon na sa ating pong tao is may mga sensitive part na pwedeng mabanggit ng iba, and yun unconsciousness po. And sa pipiliin ko po sa dalawa is kay Nick po. Kasi yung pagkatao ng po ng dalawa is alam ko po. Pero yung kay Nick po kasi is hindi pa po kami pumapasok sa showbiz, magkakalala na po talaga kami, and alam na, kabisado ko na po siya. Yun po. Para sa akin ay si Nick. Kasi pagka-actingan mo siya, pag sa likod ng camera, ang gaan niya kasama kasi ka-vibes mo lang talaga siya na kuya, ganon. Parang ganon ang turing. Kasi one time naka-actingan ko na yun ay, Jasmine, ganon. Tapos ay, parang nag-share up sa akin na kaya mo yan, yung sige, go, ganon. Tapos pag sa likod ng camera, pag makakasalubong ko siya sa school, ngingiti siya sa akin na, hi Jasmine, ganon. Ganyan siya sa akin na parang, ayun, parang kuya ko na siya sa likod ng camera. Pagka-actingan ko naman ay, ayun, kung ano siya, yun siya. Okay. Thank you. Para sa akin, ang pipiliin ko ay si Nick, because for me, si Nick is sa nakikita ko, and sa akin palagay, siya yung professional. And kagaya nga nang nakikita ko na sa pagbabasa ng script, hindi ko naman sinasabi na hindi nagbabasa ng script si Catalina, hindi siya nag-aaral. Pero mas better si Nick para sa akin. And for me, si Nick talaga ang para sa akin tuloy. Si Nick talaga yung mas better na pipiliin ko. Yun lang, that's all. Okay, sige. Sagutin ko na po muna sa kung ano yung dahilan. Bakit yung tao na yun yung pinili ko. Unang-una sa lahat, si Ganon ay pagdating sa trabaho is para siyang napaka-responsible pala. Bukod doon, sa lahat ng staff sa amin, siya yung nag-approach sa amin, sabi, halimbawa, Kuya Kain, ganito, ganyan, tulungan na kita dyan.
Sabi niya ganun. Tapos, kapag naman sa may taping namin, na-acting na sila, then nakikita ko talaga yung hard work niya. Then, yun. Ayoko lang maging bias dun sa dalawa kasi pares ko naman sila nakasama, then pares din naman matagal. Kaso lang, mas matagal yung isa, then yung isa naman ay katamtaman lang. Ang pipiliin ko ay si Nick. Yan, siyempre, bago ang lahat, salamat sa opportunity na to. Pero base doon sa observe ko bilang katrabaho nila, hindi ko naman sila nakakasama sa scene. Madalas ay hawak ko po ay yan nga, isa sounds bilang boom operator. Si CJ kasi ang pinaka-nagustuhan ko sa ugali ni CJ is kahit yung pinakamaliit na detalye, tinatanong niya kahit sa mga kasama niya, even sa akin. Kay Nick naman, ang hinangaan ko sa batang yun is by professionalism, kahit in or out ng trabaho, pag nasa trabaho na siya, kung ano yung karakter niya na ginagampanan, yun siya. Kumbaga kung minsan tinatanong din yung director namin na, Direk, ano po ba yung karakter ko na ganito? Ano po ba yung linya na ibibitawan ko dito? Pag off naman sa trabaho, siya, yung nakikipagkulitan siya. Kumbaga, alam niya kung paano makikisama doon sa bawat tao na nakakasalamuhan niyo sa trabaho. Kung ako papipiliin, nahirap kasi mag-decide eh. Pero mas kay Nick. Pabor ako kay Nick. Kasi si Nick kumbaga parang napaka-versatile niya na tao. Kung sino yung kaharap niya, yun siya. Ang mabilis siyang makisama, ang mabilis siyang makapalagay ng loob. Yun po. Dahil po kami naman po ay nasa post-production po namin madalas makasama itong dalawang to. Pero nakikita naman po namin yung mga performance nila behind the scenes. Kaya doon ko lang po ibabase yung rason kung bakit ko pipiliin itong tao. Pipiliin siya. Ang pipiliin ko po ay si Catalino po. Nakita ko po yung niya, yung character development niya po sa pagiging aktor. Thank you for that wonderful question. Pwede ba yung gano'n? Kasi may hangover no nga. Ulit-ulit ka po. Pagdating sa kay Nick ay hanga ako kay Nick kasi mostly pag sinusundo siya ay talagang nasa oras. Pagdating sa karakter ni Nick ay pag nagkukwentuhan kami sa sasakyan ay talagang minsan nakakapag-open siya sa akin. May mga bagay siya na hinihingi niya ng payo. Ibig sabihin ay kinikilala niya yung mga may edad na may kakayanan na magbigay ng payo. Compared naman kay CJ ay si CJ medyo quiet type ang personality niya. Nakikita ko rin naman na gusto niya mag-open kaso kailangan mo pa siyang i-motivate na magsabi ng problema. Hindi katulad ni Nick ay talagang mas na nakikita niya na pwedeng pagkatiwalaan niyo isang tao ay nagagawa niyang magsabi. Yun lang naman po ang nakikita kong pagkakaiba ng dalawa. Para sa akin, syempre kanya-kanya naman tayo nang nakikita sa dalawa at syempre hindi naman natin nakikita kung anong ginagawa nila sa tahanan nila. Para sa akin po bilang katrabaho ay pinipili ko po si Nick. Medyo pagdating sa personality, nakikita ko po na talagang si Nick ay malaki po ang pinagbago at nakikita ko po yung growing sa kanya. First of all, silang dalawa, maayos naman sila makikitungo sa akin. Behind the scene kasi mostly na kinakausap ko sila both pag inaayusan ko. Kami ni Miss Karen actually, nag-aayos. And kung si Nick ang pipiliin ko, matulungin si Nick at all times talaga. Kasi nag-approach siya, kuya pwede kong may papadala ka ba? Parang nagkukusa siya. Si CJ naman, as other side, alam mo yung batang willing for things na matuto. Tinatry niya talaga as kuya baka may gusto kang typical na binatang gusto rin matuto. Pero kung pipili ako for si Nick kasi medyo yung kanyang approach sa akin is good. Si CJ din naman, pero mas better si Nick talaga sa akin for me. Kasi mas matured siya. So kung ganun saan lahat ng aspects, si Nick. Oh my gosh, I cannot! Litong-lito na ako, kayo ba? Litong-lito na rin? Kaya siguro hindi ako kasama sa voting kasi pares ang napamahal sa akin ng Kantel at Nictel. Kaya naman, keep on voting mga GWs. Ipaglaban nyo yung sa tingin nyo karapat-dapat na maging official love team. So, paano nga ba bumoto? Let's watch this. Kung ikaw ay isang VIP subscriber ng Gratienza Entertainment
Pumunta lamang sa community tab at hanapin ang community post na for members only. I-click ang love team na sa tingin mo ay karapat-dapat na maging official. At kung ikaw naman ay isang non-VIP subscriber ng Gratienza Entertainment, pumunta lamang sa community tab at hanapin ang community post na ito at i-click ang love team na sa tingin mo ay karapat-dapat na maging official. Kumapit kayo dahil sa susunod na episode malalaman na natin kung sino ang hihirangin na official love team ng Gratienza Entertainment. Yan ang dapat yung pagkatutukan at abangan. Muli, I am Karen Asardado, your host, and this is His for Her, a reality show.